pala. Paano yung background eh? Meron pala ako niyan. Malimutan ko na rin eh. Bale, okay na, naka-live na tayo eh. yung sa inyong dalawa sa tablet, hindi oo. Ako, yung internet mo, Joel, nagloloko. Oo nga, nakapikit. Oo, mukhang Joel. Pastor, itin kay Pastor eh. Ayan ha. Medyo nagloloko yung internet mo, bro. Baliktad English. Ano ba yung ka ba dito sa Converge? Bakit ganito to? Madami muna tayo Mas mahal Ayun. mas mahal mga sa bahay ko eh. Patay tayo dyan. Boses mo, garalgan. 1.3 lang yan eh. Yeah, like, Table yun eh. parehas eh. Mas mahal pero mas mabagal. Dalawa nga yung ano ng kapatid ko dito eh. Dalawa internet niya rito eh. Okay na po? Medyo nawawala-wala, pero bumabalik-balik naman. Converse din po kayo, Pastor? Hindi, ano ko? Royal. Globe. Globe. Ikaw ba Converge din? Oo. Anyway, madami muna tayo ng viewers natin. Share muna natin. Bakit ganito yung ano nito? Pareho lang to nung kay Jerry, yung internet nito eh. Oh, yan. Nakita mo na pala. No. No, Jerry. Kita mo na yung ano, yung background mo. Dito pa pala. Oo. Boring pala dun sa kay Jerry. Ako, yung internet mo, Joel, ano? Kung naglolo ko. Ayan na, naglolo ko na. Lipat ng konting Yung pwesto. kay Pastor lang ang Sa signal niya yan. Ako, yung signal mo, Joel, medyo may problema. Naglolo ko siya. Bawas ng gadget na naka-on. Ay, nag-stuck, no? Nag-freeze, no? Kailangan, habang naghihintay pa tayo ng mga viewers. Ayusin mo muna yung yung signal mo. Mukhang nawala na siya. sa inyo naman huminto. Ayan. Sa atin daw yung nahinto. Pero sa kanya pa talaga may problema pa sa no? Kasi sa atin Oo, okay. yung signal mo. Signal niya. Yung sa atin, Jerry, okay naman, no? Malinaw, no? Opo. Hindi naman na puputol-putol. Yung kay Joel ang medyo nagpuputol-putol. Unstable. Kasi yung mismong video mo nag-freeze eh. Right? Nag-freeze yung video mo eh. Nag-freeze, no? Sabihin, nag-freeze. Coming from the moon. Alam mo, init-init. Hallelujah. Yan na ba ang viewers natin? 200. Oh. Good evening para sa ating 200 viewers. Paki-share na rin mga kapatid. By the way, pwede kayong mag-interact sa atin, ano?
sa ating forum. Meron kayong mga gustong itanong sa uh, ating pinag-uusapan, you can make some comments dyan sa comment section. Okay? Shout out sa mga kapatid natin dyan sa mga big sa Binyan, sa Mana 6, sa ating church members dyan. Okay ka na, Joel? Mga nakikita na namin yung mukha mo, kaya lang, nagbulos pa rin. Freeze. Ayan. Oo. Naglulus yung iyong signal. Mukhang medyo Ayan, okay na. malaki. Subukan mo magsalita. Yung internet connection is unstable. May lumalabas sa akin, stable yung internet eh. Pero malinaw yung sinabi mo. Pag nagsasalita ka, naririnig namin, pero yung video mo may konting problema. Eh, kung yung boses mo naman malinaw, pagtsatsagaan pero pagka yung boses mo lumabo na yan, medyo tulad yan, mukhang nawala ka na ulit. Sige, kung sakasakaling bigla kang bumitaw, no? Wala naman tayo magagawa na, no? But we still have to go on. So, basta na lang muna siguro tayo habang nagpaparami tayo ng first. Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. At once again, welcome po to Grace Life Forum. Samahan niyo po uli kami sa gabi ito sa pagtatalakay ng mahalagang bagay na merong kinalaman sa New Covenant na ating sinasa-ilaliman. Okay? We are all under grace, kaya itong ating forum ay tinawag na Grace Life Forum. Okay? So, good evening po sa ating lahat. Ako po ulit si Brother Henry Uy ng Grace Life Church. And samahan niyo po kami. Okay, isang mapagpalang gabi sa patuloy na nagsusubaybay dito sa ating Grace Life Forum, no? Ito ba si Brother Jerry ng Grace Life Church Binyan. So, dun sa mga naabot ng ating video, maaaring i-follow na rin natin yung ating page nito kasi kung mapapansin natin, lagi namang exciting yung mga pinag-uusapan dito sa ating forum, no? At pinag-aaralan po talaga ng ating mga tagapagturo para maliwanagan tayo sa mensahe ng biyaya. So, yun lang po, isang buog palang gabi sa lahat. Okay, isang mapagpalang gabi po sa lahat. So nawa po ay sabay-bayan natin yung ating mga pinag-uusapan dito. Especially ngayon pong gabi, maraming malamang nagtatanong o nag-iisip doon sa ganitong klase ng mga katanungan. Kasi magpapatuloy tayo doon sa ating episode. So yung ating pag-uusapan ngayon ay isang napakahalagang bagay na patungkol doon sa ating fellowship sa Panginoon. So antabayan na po ninyo yung ating pag-uusapan ngayon patungkol sa biyaya ng Diyos. So, muli po kami, mabuhay lahat. Nawawala-wala eh. Pero sige lang, tuloy mo. Nawawala internet ko namamatay eh. Pero yung boses mo naman, medyo naririnig. Siguro kung sakasakaling talagang bumitaw, sasabihin na lang namin. Sige Brad, ano ba pag-uusapan natin? Tuloy na natin habang nakikita ka pa namin. Okay, nawala rito, ibig sabihin na rapture na. Na-rapture na. Sama mo naman kami, Brad. Okay, so nung nakaraang linggo po ay nagpahinga lang tayo saglit, no? Nakaraang 2 linggo pa lang lumipas, so tayo po ay saglit na nagpahinga doon sa ating mga frequently asked question patungkol sa biyaya ng Panginoon. Dahil binigyan natin ng daan yung topic about doon sa napakahalagang event o celebration na tinatawag ng iba na yung Holy Week. At patungkol doon yung ating napag-usapan. Pero ngayon na tayo bumalik na sa isang normal na araw, normal na linggo, ay babalik tayo doon sa mga nakaraan nating napag-usapan patungkol doon sa frequently asked question. So napakahalaga na masundan po ninyo dahil baka isa dito sa mga mapag-uusapan natin ay tanong dangan nga lang baka wala pong nakasasagot sa inyo na ayon doon sa New Covenant perspective
Kasi posible na itong mga katanungan na napag-uusapan natin, o itong pag-uusapan pa po lang po natin, ay napatanong na rin tayo minsan. Pero ang siguro, Oo. ang kinagandahan lang ngayon ay sasagutin natin yan base doon sa perspective ng New Covenant. Anong biyaya ng Panginoon. So, ibang-iba po yan doon sa mga dati nating nalalaman. So, yun po yung mahalaga dito sa pag-uusapan ngayon. Ang usapan ngayon, patungkol doon sa mga katanungan sa biyaya ng Panginoon. No? Ako po, nung bata ako, ay ang iniisip ko dahil ako lumaki din doon sa aral na tinuturo, no, ng marami, na yun daw kaligtasan na tinanggap sa Panginoon. Of course, alam natin yun po ay tayong pinaghirapan, yan ay tinanggap natin sa pamagitan ng pananampalataya sa biyaya ng Panginoon. At yan ay libre nating natanggap. Wala po tayong pinagpaguran. Ngayon, ang iniisip po ng marami, yung kaligtasan na yan na libreng na ibinigay sa atin ng Panginoon, ay paano kung tayo po ay nagkakasala? O paano po kung tayo ay magkasala? O nagkasala na nga? No, meron po kasing aral nung araw, no, lagi ko po yung narinig sa aking mga kinalakihang simbahan, sinasabi po ng iba, sinasabi po ng marami, lose fellowship natin, yung ating magandang ugnayan sa Panginoon, no, ay maaari ba itong mawala pag tayo po ay nagkakasala? So yun po yung unang katanungan na malagang mabigyan natin ng kasagutan ngayon. So doon sa ating mga nagagwapuhang kapatid, so yung mauuna yun ang mas gwapo. Mauna na ako, kunyari ako yun. Linawin lang natin ng bahagya, Jerry, kasi medyo naputol si Joel doon sa kanyang yung portion kung saan dinidiscuss niya na yung magiging topic natin eh. Medyo kaya hindi masyadong naging magandang reception. Okay na naman siya, no? Pero mamaya papapigla na naman po doon. So linawin ko lang yung sinabi ni Brother Joel, ang ating topic for today regarding sa most common question, no, frequently asked questions regarding the message of grace ay patungkol sa fellowship. Kung yung fellowship pa natin kay Christ or sa Diyos under grace ay posibleng mawala because of sinning. No? Kasi yun lang naman ang pwedeng na iniisip ng marami na magpapawala ng magpapaputol ng fellowship natin with God. At yun ay kasalanan. Okay, so yung pang fellowship natin with God ay posibleng maputol o mawala kapag tayo ay nagkakasala. Okay, so nilinaw ko lang. Kasi kanina yun yung sinasabi ni Joel na medyo nagputol kaya hindi masyadong ng mga nakikinig o nanonood sa atin. Okay, so muna. Ano ba masasabi natin dyan? Una-una po, Pastor, dun sa ating pong tanong, can a Christian lose a fellowship? So, linawin lang din natin na, dagdag natin na ito ay para sa mga Kristiyano. So kung yung hindi Christian, hindi believer, so wala talaga silang fellowship with God. No? Nagkaroon tayo ng fellowship sa Panginoon dahil sa ginawa ni Christ. Dahil naniwala tayo sa ginawa ni Christ. Kaya tayo nagkaroon ng fellowship. Tapos yung issue ng kasalanan, yung tanong dito, kung yung kasalanan ba ay maaaring dahilan na mawala yung ating fellowship sa Panginoon. Unang-una, ang ating fellowship sa Panginoon ay hindi natin effort. Wala tayong kinalaman doon. Yun ay dahil sa kanyang pag-ibig, sa kanyang biyaya sa atin, at doon sa ginawa ni Christ. Kaya tayo nagkaroon ng fellowship sa Panginoon. Sabi nga dito sa Ephesians 5:8, ayan, no? Ang kasi natin, tayo ay dating makasalanan, no? Sabi dito, for you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as the children of light. So, ang kasalanan kasi, yun talaga yung naghihiwalay sa atin, sa Panginoon.
Okay, so ang dahil wala na yung issue ng kasalanan dahil sa ginawa ni Christ. Okay. Sa ito balikan ko lang yung sinabi ng Lord about sa kasalanan. Hindi pwedeng magsama yung kasalanan at saka yung Diyos. Sabi diba sa Isaiah 59:2, but your iniquities have separated you from God. So hindi pwedeng maghalo yung sin at saka forgiveness. Kasi we are in Christ, we are forgiven. So yung sin, hindi siya pwedeng maghalo. So ibig sabihin, kung may fellowship tayo sa Panginoon, wala tayong kasalanan, no? Tapos tayo, yung sabi ko kanina, wala tayong magagawa doon sa pagkakaroon ng fellowship sa Panginoon kasi hindi natin yun effort. We are in God, we are in Christ. We have fellowship in God because of Christ. Okay? Kahit nga yung kasalanan, hindi siya yung reason para mawala yung ating fellowship sa Panginoon. And pati yung hindi paggawa ng kasalanan, hindi rin naman yun yung reason na nagkaroon tayo ng fellowship sa Panginoon. So yung issue ng sin, hindi siya magiging dahilan na mawala yung ating fellowship sa Panginoon. Gawa ng wala tayong kinalaman doon. It is plainly godly thing. Sa kanya yun. Kanya yung kanyang initiative yun. Siya yung nagbigay na wala tayong ginawa doon. So yun po. So masasabi natin na yung kasalanan ay hindi siya dahilan para mawala ang ating fellowship sa Lord. Pero hindi ibig sabihin na pwede na tayong magkasala. No? Wala naman tayong sinasabing gano'n. Pero yung issue ng sin ay hindi yun yung maging reason para mawala ang ating fellowship sa Panginoon. Pastor, ano pong maidagdag mo natin dito sa ating tanong? Common belief ng maraming Christians. In fact, majority ng mga Christians sa body of Christ. Ang common belief ay nawawala yung fellowship natin with God kapag nagkakasala tayo. Ang tagal ko rin pinaniwalaan yun. Totoo lang. Ang tagal ko rin pinaniwalaan yun. Yung ganung paniniwala na kapag nagkasala tayo sa Panginoon o nagkasala tayo sa ating buhay, sa pamumuhay natin, yung fellowship natin napuputol. Tapos babalik lang yun kapag ikaw ay humingi ng tawad, nag-repent ka sa kasalanan. So, yan ay common na belief ng majority ng Christians in the body of Christ. Mapasok dyan yung 1 John 1:9 na para mapapalik yung fellowship mo with God. Kailangan mong i-confess yung kasalanan mo, humingi ka ng tawad at pagsisihan mo ito. Then and only then, yung fellowship mo with God, manunumbalik. Oo, so parang ang relasyon ng isang Kristiyano sa Diyos, on and off parate. Pag nagkasala ka, you lose fellowship with God. Pagka namumpisal ka ng kasalanan, mare-restore yung fellowship mo with God. So ganun ang common belief ng marami. At as I said earlier, napakatagal po din ang pinaniwalaan yung ganong paniniwala. But then again, sa totoo lang, wala naman tayong makikitang basis sa Bible regarding dun sa nawawala yung fellowship natin with God o napuputol yung fellowship natin with God. Kasi sa totoo lang, maganda para ma-trace natin kung anong teaching ng Bible about fellowship. Tingnan natin yung mga verses in the Bible na nabanggit yung salitang fellowship. And by the way, yung salitang fellowship sa salitang Greek, in the Greek is koinonia, na ang pinaka-definition niya is parang partnership. Yun yung isa sa primary niya. Now, may magandang sinabi si Apostle Paul with regards dito sa issue ng fellowship. Dito sa basahin ko sa 2 Corinthians chapter 6. Verses 14 to 15. Ang maganda na yung signal ni Joel, okay na yung yung video niya, okay. kanina ka bro, nag-freeze yung mukha mo Ngayon medyo gumagalaw-galaw na. Anyway, basahin ko lang sa 2 Corinthians chapter 6. Sa verse 14 to 15, etong sabi ni Apostle Paul. Do not be yoked together with unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common?
or what fellowship can light have with darkness? What harmony is there between Christ and Belial? Or what does a believer have in common with an unbeliever? So manonotice natin dito, si Apostle Paul, merong ina-emphasize at nagbigay siya ng napakagandang contrast between a believer at saka unbeliever, between light and darkness, between Christ and Belial. So, parang lumalabas, ang point ni Apostle Paul dito, basically, pagka binasa mo yung context, sinasabi niya yung kaibahan ng believer at unbeliever sa kanilang nature. Parang sinasabi niya, walang fellowship between believer and unbeliever, between darkness and light, between Christ and Belial. Kasi nga yung word na fellowship is actually partnership. And so therefore, masasabi natin, fellowship is actually based on our position in Christ. If you are a believer, you are in fellowship with God. If you are an unbeliever, you have no fellowship with God. So yun yung tinutukoy niya. So therefore, masasabi natin, fellowship actually is a permanent position we have in Christ. So masasabi natin na permanent yung fellowship natin with God. Hindi siya temporary. Kasi kung paano there is no mixing between light and darkness, hindi mo naman po pwedeng paghaluin yung liwanag at saka dilim. Magkaaway yan . So kung paano walang mixing between light and darkness, ganun din naman, there can also be no breaking of fellowship between believers and God. So basically, yun yung tinuturo ng 1 Corinthians chapter 6, verse 14. At nilinaw ni Apostle Paul, ang dinidiscuss niya dyan is about fellowship. Okay? Malinaw yun. So binigyan niya ng contrast yung light, darkness, Christ, Belial, believer, unbeliever. So what fellowship does believer has with unbeliever? So yun yung tinutukoy na ni Paul dyan. So lumalabas, based dyan sa verse na yan, ang fellowship has something to do with the partnership we have in Christ. So hindi siya on and off. Hindi siya temporary na mawawala siya pag ikaw ay nagkasala. So hindi gano'n. Siguro mamaya pag-usapan natin ulit. Maraming beses natin itong pinag-uusapan. Yung 1 John 1:9 kasi yung nagiging basis nila dyan. Ang iniisip ng marami, yung verse 9, 1 John 1:9, nagre-restore ng fellowship natin with God. Yun yung kanilang pinaniniwalaan yan. But then again, hindi yun ang tinutukoy dyan. Hindi yun ang ibig sabihin ng 1 John 1:9. Okay? So, pag binasa natin yung fellowship, according to St. Paul, it is something permanent. Hindi siya temporary. Okay? So mukhang nag-lose na naman yung fellowship ni Joel sa ano. Meron yan. Nagalaw . Baka okay ka na. Okay. Sige yan, tignan natin kung okay yung internet mo. Meron ako dating narinig doon sa mga pastor nung araw, meron ako dating narinig na preaching na yung daw fellowship ay pinagsamang fellow tapos ship. Okay. Yung fellow kayo na magkasama sa isang ship. Sa isang ship. Yung fellow, kayo magkasama kayo sa isang ship. Yun yung definition niya. Sabi niya, hindi naman daw mabubuo yung salitang yung daw ganon. No, kung sasakyan po natin yung ganong klase ng paniniwala o yung pinagmulan ng salita, kasi yun naman ang ginagamit ng iba . Yan daw fellowship ay nawawala. Diba?
So para kasing ang pinapatungkulan din ng iba, pag sinabi nilang nagkasala ang isang Kristiyano at nawawala ang fellowship, parang ang dating nun, parang nawawala yung relasyon. Diba? Parang ganun ang parang ganun ang dating eh. Kasi nawawala yung fellowship. Nawawala sila dun sa iisang ship. Parang ganun. Parang ganun ang ibig nilang sabihin. Kasi nawala nga yung fellowship. Nako. Sabihin, para kang nagkamali ka, inilipat ka sa ibang ship. Kung kaya hindi rin pwedeng gamitin Nawala na. Oh, nawala sa ship si Joel. Nawala sa ship ni Joel. Nag-lose na siya. Anyway, sana magkaroon uli ng magandang signal itong si Joel, no? Para maganda yung sinasabi niya eh. Maganda. So, magbigay lang ako ng clarification ng bahagya, no? Doon sa sinasabi natin about fellowship and anong kaugnayan kapag ka nagkasala tayo. Kasi madalas sinasabi nga ng majority ng Christians, ah ah, ang mga believers, they lose fellowship with God kapag sila ay nagkakasala. So yun yung inaano nila. But then again, sinasabi natin, kagaya ng mga topic natin nung nakaraan, umabanot pa si Joe. Nagloloko yung signal niya. Nagloloko eh. Hindi niya rin tayo naririnig eh. No? Hindi niya rin tayo. Malamang nung nag-hang up doon sa screen niya. Oo eh. Tapos, anyway, yung bumalik na po. alam mo, nagsasalita pa siya. Ayan. Ayan. Yan. Narinig ka ba? Yan. Oh, kaya lang, Okay, habang may signal. Oo, hindi na mahaba yung ano mo eh, mahaba yung pagkaputol. Medyo ano, hindi maganda yung reception mo, Brad. Ayun, wala ka na naman. Anyway, as I was saying, no, in connection with sin, kasi yan yung madalas na katanungan ng marami. Nawawala ang fellowship natin with God because of sin. Kaya pumapasok ngayon yung 1 John 1:9, kailangan mong bingi ng tawad, confess your sin, para ma-restore yung fellowship mo uli with God. Okay? But then again, lagi natin sinasabi, no? Mamaya siguro pasadahan natin ang bahagya yung 1 John 1:9. Maraming scripture o verses in the Bible ang nagsasabi ang mga Christians are completely forgiven. Na-discuss natin to ng mga nag-aadip, ayon na mistaken, no? Bago magsimana Santa. Na-discuss na natin yung mga believers, hindi naman tayo partially forgiven. 100% totally forgiven tayo. Even yung future sins natin, kasama yon sa binayaran ng Panginoon sa cross ng Calvary, at kasama yon sa napatawad na. Okay? And so therefore, kung napatawad na yung ating mga kasalanan, including future sins, yung kasalanan sinasabi nila na magpapawala ng fellowship mo with God, it makes no sense. Kasi napatawad na nga yun eh. Nabayaran na, napatawad na siya. And so therefore, yung kasalanan na gawa natin, hindi siya makaka-apekto doon sa fellowship na meron tayo sa Diyos. Kasi napatawad na nga siya. Pero, not because napatawad na siya, walang epekto yung kasalanan na gagawa natin when it comes doon sa sabihin nating enjoyment natin, no? Ako naniniwala ako, ang possible effect kung tayo ay magkakasala, and sometimes, no, paulit-ulit, kaya naman minsan nasasabi natin posibleng intentional pa yung ating nagawang kasalanan, no? Sa tingin ko, hindi sa tingin ko, pero based on our experience, yung experience natin o yung enjoyment natin of the fellowship na meron tayo with God, somehow nasasabi natin na naapektuhan.
Kasi kapag ka nagkasala tayo, intentional man o unintentional, you feel somehow parang nakakaramdam ka ng guilt, di ba? Ngayon, kung wala kang nararamdamang ganun, masaya ka pa sa ginagawa mong kasalanan, something is wrong. Hindi, baka hindi ka pa Christian, no? Ibig sabihin, pagka nagkasala tayo, at totoong Kristiyano ka, may mararamdaman kang, dapat hindi ko to ginawa. Meron tayong ganung feeling eh. Dapat hindi ko na to ginagawa pa. So you feel uneasy. Hindi ka masaya. Sa nagawa mong kasalanan. Okay? Ngayon, kung ikaw yung Kristiyano na nakagawa ka ng kasalanan, intentional man o hindi, baliwala lang sa'yo, something is wrong. Okay? Baka hindi ka pa talaga Kristiyano. Okay? So may mga Kristiyano, may mga taong gano'n, no? Gumagawa ng kasalanan, parang walang nararamdaman, parang okay lang sa kanila. Yun, talagang medyo pag-iisipan natin, Kristiyano ka ba talaga? O baka naman, kailangan mo muna ma-born again. Kasi parang okay lang sa'yo na naglalaro ka sa kasalanan eh. Parang hindi ka apektado. So, kung tunay na Kristiyano tayo, once na nakagawa tayo ng kasalanan, intentional man, I do believe, somehow naapektuhan ka. Okay? So yung enjoyment na nararamdaman mo in having a good relationship with God dahil hindi ka naman pasaway, yun yung sa aking pananaw na naapektuhan. Pero yung fellowship mo with God, hindi yun naapektuhan. Kasi fellowship means partnership. Hindi nawawala yung partnership natin with the Lord. Permanent yun. Kaya nga binanggit ni Apostle Paul doon sa kinote natin kanina sa Corinthians, sa chapter 6, binigyan niya ng diin yung contrast between Christ and Belial, light and darkness, believer and unbeliever. So niliwanag niya na there is no fellowship between light and darkness. So, nung tayo ay sumampalataya kay Jesus, that very moment, nagkaroon ka ng fellowship with God. Kasi na-transfer ka from darkness to light. Di ba? So pag tinignan natin yung contrast, before salvation, tingnan natin before salvation, unbeliever tayo. After salvation, naging believer tayo. Before salvation, nasa darkness tayo. After salvation, nasa light tayo, nasa liwanag. Before salvation, wala tayo kay Christ. Nakanino tayo kung wala tayo kay Christ? We are of the devil. Yun yung sinasabi ng Bible, children of wrath. So pag tinignan mo yung 2 Corinthians chapter 6, sabi ni Paul, merong contrast between Christ and Belial, light and darkness, unbeliever at saka believer. Tignan mo basahin natin uli para lang mabigyan din natin uli yun. Sabi ni Paul, do not be yoked together with unbelievers. Huwag kayong makipamatok, makipartnership sa mga unbelievers. Bakit daw? Sabi niya, for what do righteousness and wickedness have in common? So binigyan niya ng emphasis, contrast between righteousness and wickedness. Tapos sabi niya, what fellowship do light have with darkness? What fellowship is there between Christ and Belial? What fellowship does a believer have with unbeliever? So may contrast siyang ginawa. No? Believer, unbeliever, light, darkness, Christ, Belial, righteousness, unrighteousness. So tingnan mo. Before, hindi pa tayo Christian, nandito tayo sa kabilang side. Nandito tayo sa darkness, nandito tayo sa pagiging unbeliever, nandito tayo sa side ng devil. Nung sumampalataya tayo kay Christ, napunta tayo ngayon sa light. Wala na tayo sa darkness. Napunta tayo kay Christ. Wala na tayo kay Belial o kay devil. Nandito na tayo sa pagiging believer. Hindi na tayo unbeliever. So, yung pagkakaroon ng fellowship,
hindi temporary. Permanent siya. Okay? So, hindi nawawala yung fellowship because of sin. Pero hindi natin sinasabi na walang epekto sa buhay natin as Christians pag gumagawa tayo ng sin. Nakakaramdam ka ng yung bang uneasy ka, dapat hindi ko ginawa ito. Pero hindi ibig sabihin yung fellowship mo with God na putol. Hindi gano'n. Nakakaramdam ka lang ng para bang somehow hindi maganda sa iyong kalooban kasi nga you did something wrong at alam mo na hindi dapat ginagawa ng Christian yung nagawa mo. O ngayon, kung ikaw yung Kristiyano, gumagawa ka na ng kalokohan, tapos parang wala lang sa'yo, teka muna, baka nandun ka pa sa kabilang side. Nandun ka sa darkness, nandun ka sa side ni devil, nandun ka sa pagiging unbeliever. Okay? Yun yung tinahan natin. Ano magsasabi niyo sa puntong yun? Meron akong may dagdag pa doon sa yung epekto niya doon sa paniniwala na maaring mawala ang ating fellowship kapag tayo nakagawa ng kasalanan, no? Ang isa sa epekto na nakikita natin is yung maka-question natin yung ating identity in Christ. Maaring makalimutan natin yun. Ano ba yung identity natin? We are the child of God. Maka-question natin yun. Nagkasala ako, turing pa ba akong anak ng Diyos, di ba? Parang ganon. We are a new creation. We are forgiven. So, ma-question mo ngayon kung yung kasalanan mo, kasi nagkakasala talaga po tayo eh. So, ma-question na rin yan natin. Yung ating, na tayo ay accepted, tayo ay heirs of God, we are the righteousness of God. So, yun yung mga bagay na maring ma-question natin yung ating identity. So, isa yun sa possible na effect. Kaya kalimutan na natin yung yung hindi talaga mawala yung ating fellowship to God dahil sa kasalanan. Kasi yung fellowship natin is not temporary. Yung fellowship natin with God is not temporary. Permanent siya. However, yung experience natin or yung enjoyment natin of that fellowship, no, yung sense of intimacy, joy, and peace, pwedeng maapektuhan. But that is on the human side, not on God's side. Kasi bilang tao, nakakaramdam tayo na na-offend ko yata si Lord sa nagawa ko. No? Nakakaramdam tayo ng gano'n. So somehow naapektuhan yun. Pero hindi ibig sabihin yung fellowship mo with God naputol na. Alam mo, meron pa isang binanggit sa Bible about fellowship din eh. Ito naman ay nakasulat sa 1 John. Okay? Maganda rin to. Sa 1 John, sa chapter 1, tingnan nyo tingnan natin. Sa verse 3, etong sabi ni Apostle John, we proclaim to you what we have seen. 1 John chapter 1, verse 3. We proclaim to you what we have seen and heard, so that you also may have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. So ano ang pinupunto ni Apostle John dito sa kanyang sinabi? So John was talking with unbelievers, kausap niya mga unbelievers. At nagsabi niya, gusto namin magkaroon kayo ng fellowship sa amin. Partnership sa amin. And our fellowship, sabi niya. And our fellowship is with the Father and with the Son. Okay, so eto mga kausap niya, walang fellowship with the Father, with the Son. Okay, yun yung malinaw na sinasabi niya. So, makikita natin dito, lumalabas, ang fellowship at saka salvation ay magkasama. Yung fellowship is also tied with salvation. Hindi siya pwedeng paghiwalayin. In other words, nang sabihin ni John sa mga taong ito, we want you to have fellowship with us. And paano mangyayari yon? That only comes kapag sila ay sumampalataya kay Jesus. Di ba? Kapag sila ay nagkaroon ng kaligtasan. So the moment they believe in Jesus, that very moment, kasi ang tanong natin is this. Sabi ni John, we want you to have fellowship with us. Our fellowship is with the Father and the Son. Paano nagkaroon ng fellowship with God sila Apostle John? They are believers. They believe in Jesus.
So lumalabas, kung yung mga taong kausap niya na sinasabi niya wala pang fellowship sa kanila at wala pang fellowship with the Father and the Son, kung sila ay sasampalataya din sa Panginoong Hesus, that would be the beginning na magkakaroon din sila ng fellowship with God, the Father and the Son. So, fellowship is tied with salvation. Hindi natin mapapaghiwalay yung salvation at saka fellowship. We enter into fellowship with God the moment we believe. Ito rin yung sinasabi ni Apostle Paul kanina, di ba? Doon sa 2 Corinthians 6, no? Yung contrast between believer at saka unbeliever. So dito nabanggit niya yung word na fellowship din ni Apostle John. At parang sinasabi niya, kayong mga unbeliever, wala pa kayong fellowship sa Father at saka sa Son. You don't have any fellowship with them. Ito rin yung sinasabi mo kanina, Jerry, nung nagsisimula ka palang magsalita. Ang fellowship ay para lang sa mga Christians. Ang mga unbeliever, wala pang fellowship with God. Ngayon, kailan sila magkakaroon ng fellowship, yung unbeliever? Magkakaroon sila ng fellowship with God pagka sila ay sumampalataya na sa Panginoong Yesus. So fellowship is tied with salvation. And it is permanent. Permanent siya, kagaya ng sinasabi ni Apostle Paul. Kasi yung fellowship natin is based on our union with Christ. Yung pakikipag-isa natin sa Panginoong Yesus. So lumalabas, putting it together, yung sinabi ni Apostle Paul at saka yung sinabi ni Apostle John, fellowship is based on our new nature in Christ. Diba sabi ng Bible, we are a new creation. Pag tinignan mo yung sinasabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 6, nagbigay siya ng contrast between believer, unbeliever, light and darkness, Christ and Belial. So lumalabas, yung pagkakaroon ng fellowship with God is based on our new nature. Pag believer ka na, wala ka na rin sa kabilang side, hindi ka na unbeliever. Pag ikaw ay nasa light na, wala ka na rin sa kabilang side, sa darkness. Pag ikaw ay na kay Christ na, wala ka na rin sa kabilang side of the devil. So you have fellowship with God, and that is permanent. Tapos, ganun din yung sinasabi ni John. We want you to have fellowship with us. Kasi wala pa kayong fellowship with us. In other words, unbeliever pa kayo. Pag sumampalataya kayo, you will now have fellowship with us, and our fellowship is with the Father. So magkakaroon sila ng fellowship with the Father and the Son kung sasampalataya na rin sila. So ang fellowship is not something temporary. It is permanent based on your new nature. Okay? So isa-summarize ko lang. Before salvation, wala tayong fellowship with God. After salvation, nagkaroon tayo. Before salvation, nasa darkness tayo. After salvation, nasa liwanag na. Before salvation, unrighteous tayo. After salvation, righteous tayo. Before salvation, unbeliever tayo. After salvation, believer na tayo. So yun yung sinasabi ng Bible about fellowship. Check natin kung okay na yung signal ni Joel. Sige nga, Brad, magsalita ka naman. Kung okay na yung signal mo. Nawala na naman. So pastor, posisyon. Hihina talaga. Sige, Brad, magsalita ka. Palagay ko nagsasalita siya, kaya lang Hindi siya promotion, parang gano'n. Nakamute ka, Jerry. Sige, Brad. Tuloy, Brad. So ang fellowship ay nature siya, hindi siya promotion, pastor, parang gano'n. Yes. Tama. Yes, hindi siya promotion as a parang form of position. Yes, Kasi tama. kalimitan yun ang iniisip ng iba na parang promotion mo siya as a pero ito din somehow parang reward na pwedeng ibigay sa iyo pagka medyo maganda performance mo, pero pagka hindi maganda yung performance mo ay mawawala siya sa iyo. Yung parang ganoon ang pinapalagay kasi ng iba tungkol doon. So pero maliwanag kanina sa pagkabanggit ng Pastor Henry
na ang fellowship ay hindi siya posisyon o hindi siya promotion, na na-under siya ng circumstances, ng mga pangyayari, no? Yes, siya ay kalalagayan, nature ng isang Kristiyano na nung tayo ay tumanggap ay yun ay intact, no? Hindi pwedeng mabali ng kahit anong bagay na pwede nating magawa. So yun po ay klaro. So pwede naman tayong tumuloy ng pastor sa susunod nating topic o ipalabakin pa natin ito. Siguro bigyan natin ng konting pansin yung ano. Kasi ang lagi nilang binabanggit, karamihan no, sa mga Christians, at maging ako, yun din ang common belief ko before, nawawala ang fellowship pag nagkasala, kaya may 1 John 1:9. Ang 1 John 1:9 ay nagre-restore ng fellowship natin with God. Kapag nag-confess ka ng kasalanan mo, humingi ka ng tawad sa Diyos, patatawarin ka ng Diyos sa mga kasalanan mo, at lilinisin ka sa lahat ng karumihan. At doon, mababalik yung fellowship mo with God. Okay, so, ngayon, kapag hindi ka humingi ng tawad, yung fellowship mo with God, magkakaroon pa rin ng ano yun. Magkakaroon pa rin ng problema. So, as long as you are not confessing your sins to God and asking for forgiveness, yung fellowship mo with God ay maapektuhan. Okay, so siguro bigyan natin ng konting pansin uli yung verse na yan. Although yan ay madalas na natin nabanggit, pero it is worth na talakayin natin na paulit-ulit para laging maalala ng mga kapatiran natin, especially yung mga bago pa lang na nakakapakinig dito sa ating forum regarding sa katotohanan ng 1 John 1:9. Nahan nyo na, baka meron kayong gusto sabihin dyan sa 1 John 1:9. Jerry, ikaw naman na. Ano nga po yung pastor? Yung sa 1 John 1:9 na ginagamit ng marami na yung fellowship natin ay posibleng mawala. Kasi lagi nilang sinasabi yan na ang 1 John 1:9 ay parang isang pangako mula sa Panginoon na pwede nating i-claim every time na nagkakasala tayo. Okay? Pero yung tingin ko dapat maunawaan ng marami kung para kanino ba isinulat kung etong 1 John 1:9. Kasi may context yan di ba? May context yung 1 John 1:9. Una na nga nabanggit ko yung verse 3. Yung tinutukoy ni Apostle John sa 1 John chapter 1 sa verse 9 na sinabihan niya na if we confess our sins, malinaw na ang kinakausap dito ni Apostle John ay hindi Christians, di ba? Yes. Ang sabi niya sa verse 3, we want you to have fellowship with us. So, ito yung mga sinasabihan ni Apostle John sa 1 John 1:9 na if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us. So, hindi Christians yung sinasabihan ni Apostle John dito sa verse 9. Yes. Kasi mahalaga na mabasa natin yung buong context. Ang problema kasi, sa totoo lang, pag yung verse 9 ng 1 John chapter 1, kinuha mo siya out of context. In other words, kinuha mo lang yung verse na yan. Hindi mo na kinonsider yung mga naunang sinabi at mga susunod pag sinabi. Talagang maiisip mo at mai-interpret mo na itong verse na to ay nagsasabi na kung ikaw ay magkukumpisal ng kasalanan, maghahayag ng kasalanan, patatawarin ka ng Diyos. Yun ang sinasabi ng verse na yan. Kaso lagi natin sinasabi, ang mga Kristiyano pinatawad na sa lahat ng kasalanan. Past, present, and future sins. So kung pinatawad na tayo sa lahat ng kasalanan, most likely, yung verse 9 na sinasabi ni Apostle John na
kung tayo ay magpapahayag ng kasalanan o aamin ng kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos, eh hindi para sa atin yun. Kasi kung para sa atin yun, ah, magkakaroon ng problema doon sa mga ilang verses na nagsasabi na tayong mga Kristiyano ay pinatawad na sa lahat ng ating mga kasalanan. Ang daming mga verses, no? Colossians 2:13, Hebrews chapter 10, Hebrews chapter 8, Hebrews chapter 7. Ang daming verses na nagpapatunay na mga Christians ay 100% completely forgiven. Okay, so buti na lang, merong context yung verse 9. Kasi pag kinuha mo talaga yung verse 9 out of context, yung 1 John chapter 1, verse 9, tinanggal mo yung verse na yan out of context, hindi mo na kinonsider yung mga naunang sinabi. Eh talagang isang maiisip mo. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us. So maiisip mo, pag nagkasala ka, kailangan humingi ka ng tawad para patawarin ka ng Diyos. Eh kaso may context. Diba? Ano sabi doon sa verse 3? Sabi sa verse 3, ano eh? We want you to have fellowship with us. So in other words, paano mapuputol yung fellowship nitong mga unbeliever? Halimbawa, ang Christians, no? Yung unbeliever, wala pang fellowship with God. Okay? Wala pa silang fellowship with God. And so therefore, ang kinakausap ni Apostle John dito sa verse 9, yung mga nasa verse 3, na sinasabihan niya, we want you to have fellowship with us. Nasabi niya, our fellowship with God, our fellowship is with the Father. So, yung verse 9, hindi nagpapawala ng fellowship with God. Kung hindi, kinakausap ni John yung mga taong wala pang fellowship with God. Okay? Yun yung tinutukoy doon. Okay? Yung kinakausap ni Apostle John, yung mga taong wala pang fellowship with God. So yung 1 John 1:9, hindi ito pangako mula sa Diyos na magpaparestore ng fellowship mo with God. Kasi pag nagkasala ka, you confess your sins to God, matatawarin ka, so mababalik yung fellowship mo with God. Hindi ito patungkol dun sa mababalik yung fellowship mo with God. Kundi patungkol ito sa mga taong wala pang fellowship with God. Kaya sabi ni John sa verse 3, we want you to have fellowship with us. Yeah. Okay? So, wala pa silang fellowship. So, in other words, ang kausap ni John, mga unbelievers. Oo. Malinaw yun. Okay? Tapos sa verse 8, ano yung sinasabi sa verse 8? May binanggit sa verse 8, di ba? Anong sabi sa verse 8? Meron ka bang nandiyan na Bible? Anong sabi sa verse 8? Sabi sa verse 8, if we claim we have no sin, we are only fooling ourselves and not living in the truth. Naglulok. Malinaw. So hindi talaga siya para sa mga believer na. Yes. Sino yung kinakausap niya dyan? Sino kinakausap niya? Mga unbeliever mo, Pastor. Oo. Mga taong hindi naniniwala. Oo. Mga taong hindi naniniwalang nagkakasala sila. Isipin mo, sabi ni Apostle John sa mga taong ito, these are the people who believe they have not committed sin. Kaya sabi niya, if we claim we have no sin. Diba? Sa ibang version, mas maganda yung ginamit na salita if we claim to be without sin, we deceive ourselves. Sa kanya ngayon nabanggit yung verse 9, if we confess our sins. So yung verse 9 ay naka-address ito sa mga tao in verse 8. Mm-hmm. Yung verse 9 na sinasabi ni John, if we confess our sins, naka-address ito dun sa verse 8 na nagsasabi, we have no sin. Okay? yung mga nagsasabing, we did not commit a single sin. Kasi sa verse 8 malinaw, may mga taong hindi naniniwalang nagkasala sila. Diba? Ang linaw nun if we claim to be without sin, sabi ni John, you deceive yourself. But if you confess your sin, God will forgive you. So in other words,
hindi, yung verse 9, hindi ito nagre-restore ng fellowship. Yes. Yung verse 9 ay patungkol sa may mga tao sa verse 8 na sila rin yung nasa verse 3 na mga unbelievers na wala pang fellowship sa kanila. Pagdating sa verse 8, sila yung mga taong nagkiklaim to be without sin. Kaya sabi ni John, pagdating sa verse 9, if you confess your sins, then God will forgive you. So, malinaw ang verse 9 o 1 John 1:9, hindi siya patungkol sa patungkol sa mare-restore yung fellowship mo with God. Kundi, naka-address ito sa mga unbelievers. Malinaw naman yung konteksto. Sa verse 3, wala pang fellowship sa kanila yung mga taong to. So, in other words, unbelievers sila. Sa verse 8, they claim to be without sin. Sa verse 9, kung aaminin ninyong sinner kayo, God will forgive you. Now, tingnan mo, pagdating sa chapter 2, ang unang bungad ni John sa chapter 2, ang banat niya kagad dito, I write to you children because your sins have been forgiven. Ang tindi nung niya, ibig sabihin, pagdating sa verse 2, in-address ni John yung mga believers as forgiven people. Mga pinatawad na. At kung sakaling sila'y magkasala, anong sabi niya? You have an advocate. Diba? Jesus, the righteous one. When you sin, sabi niya, we have an advocate with the Father. Jesus, the righteous one. So may nag-a-advocate. Hindi sinabi ni John, if you commit sin, confess your sin. Hindi ganun. Ang sabi niya, when you sin, we have an advocate with the Father. So makikita mo yung contrast doon sa chapter 1 sa chapter 2. Sa chapter 1, hinihimok ni John etong mga unbelievers na to na umamin na makasalanan sila. Kasi unbelievers eh. Pagdating sa chapter 2, in-address ni John yung mga believers na pinatawad na sa kasalanan. At kung sakaling magkasala sila, hindi niya sinabing confess your sins. Pag nagkasala sila, sabi ni John, we have an advocate with the Father, Jesus the righteous. Diba? Sa John chapter 2, basahin nga natin para makita natin. Ito sabi, no, ako na magbabasa. Sabi ni Apostle John sa chapter 2, sabi niya sa verse 1, my dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father. Pansinin niyo, hindi sinabi ni John na if anybody sin, confess your sins and God will forgive you. Hindi ganon. Sabi niya, if anybody commits sin, we have an advocate. Tapos tingnan mo, pagdating doon sa chapter, sa verse 12, I write to you children, sa verse 12, chapter 2 rin, because your sins have been forgiven. How many sins that God forgave us? Sabi ni Apostle Paul in Colossians 2:13, all sins, God forgave us all our sins. So, malinaw na yung kasalanan hindi nagpapawala ng fellowship with God kasi forgiven tayo of all sins. At yung 1 John chapter 1 verse 9 is not about restoration of fellowship. Hindi. 1 John 1:9 patungkol sa mga taong hindi naniniwalang nagkakasala sila. Mga taong who claim to be without sin. At sila yung mga taong wala pang fellowship with God sa chapter sa verse 3. Okay? So yun ang sinasabi niya. Joel, maganda na yung signal mo? Nakamute ka. Yan, narinig na po ba ako? Ayan, okay, nakamute na ako. Narinig na po ba ako? Yan, okay. Ito, talama kasing ginagamit nila tong verse na to eh, palagian na nagre-restore ng fellowship. Pero ang ano naman dito ay parang whole cleansing eh. Yung nagkakamali, hindi naman niya kailangan ng whole cleansing.
Kasi dito, patatawarin lahat ng kasalanan, tapos lilinisin sa lahat ng karumihan. Yun yung nakalagay dito eh. So parang pag ano to eh, pagpapalit ng yung buong kalalagayan yung tinutukoy dito. Pero hindi ito patungkol doon sa fellowship. So hindi siya akma na gamitin doon sa sa pag-restore ng fellowship. Itong 1 John 1:9 na to. Okay na rin Yes. po ba yung aking Medyo okay na Medyo siya. gumanda Hindi na siya yung signal mo. Medyo okay na yung signal. Better late than never. Kaya lang, mga oras na lang nakitira sa atin. Okay. Naubos na pa rin yung oras natin, ano? Oo. Anyway, at least marami naman tayong na banggit with regards dito sa topic na ito. Maganda kasi maging malinaw yan eh. Kasi gawa ng ako sa totoo lang for many years, yan yung naging paniniwala natin, no? At yan din siya na ituro sa atin, no? Yung fellowship natin ay nawawala, no? Yung fellowship natin yan nawawala. Pero actually, walang evidence in the Bible na yung fellowship with God ay mawawala. Wala. Yan lang yung ginagamit, yung 1 John 1:9. If you want to restore your fellowship with God, gamitin mo yung 1 John 1:9 if we confess our sins. Pero malinaw na malinaw ang 1 John 1:9 naka-address sa mga unbelievers, hindi Christians. Basahin mo lang yung buong context ng chapter 1 kasi hindi naman yan nag-iisang yung verse 9, hindi naman yan nag-iisa lang eh. May context yan eh. At napakahalagang binabasa mo yung context. 'Di ba? Napakalinaw naman ang kinakausap ni Apostle John sa chapter 1 ng 1 John chapter 1 ng chapter 1 ng 1 John. Very clear ang kausap niya mga unbelievers. Intro pa lang na ay makikita mo na eh. He was addressing his letter dito sa chapter 1 sa mga unbelievers. Wala pang fellowship sa kanila. Nililinaw niya na these people claim to be without sin. Malinaw yun. Pagkatapos sa chapter 2, bigla siyang kumambyo. Kausap niya ng mga believers na. Diba? Yung mga nagsasabing ganito, yung epistle na yan, isinulat sa church. Totoo naman yun. Pero lahat ba ng tao sa church, Christian? Lahat ba ng tao sa gathering ng mga Christians, Christian? Hindi naman eh. Kahit naman sa atin, di ba, sa panahon natin ngayon, di ba, sa mga gatherings natin, hindi naman lahat ng mga dumadalo dyan sa gathering, Christian din. Di ba? So, in the same manner, nung early church, sa mga gatherings nila, nag-i-invite sila ng mga tao to share the gospel. So, in-anticipate din ni John na may mga tao kasi na nababalitaan siya na nakikihalubilo sa kanila na gano'n ang paniniwala. Kaya sinabihan niya na we want you to have fellowship with us. Yun yung ano dyan. Pero hindi yan regarding sa mapuputol yung fellowship with God. One thing is clear. Yung fellowship natin with God is permanent. Kasi fellowship simply means partnership. Yun yung sinasabi ni Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 6. Yun ang malinaw na malinaw. Nagbigay siya ng contrast di ba? Between light and darkness, Christ and Belial, believer and unbeliever, righteousness at saka unrighteousness. Ay malinaw naman, before salvation, nandito tayo sa kabilang side. Unbeliever tayo, unrighteous tayo, nasa dilim tayo, na kay Satan tayo. Nung sumampalataya ka kay Christ, napunta ka na sa light, naging believer ka, na kay Kristo ka na, at naging righteous ka. So, nagkaroon ka ngayon ng fellowship with God. Kaya sabi niya, anong fellowship meron? Ang light sa darkness. Ang unbeliever sa believer. So in other words, may contrast. So position siya.
Hindi nga promotion sa atin, Joel. So ito ay permanent. Permanent siya. Hindi siya nawawala. O gagamitin mo yung first John 1:9, namali tayo ng interpretation. Yun ay patungkol sa mga taong hindi pa nagkakaroon ng relasyon sa Panginoon. Gusto kayo dagdag, Je? Ayun lang po. Yun lang yung kagandahan na naipahayag ng maliwanag yung yung First John 1:9 kasi ngayon yung laging parang doon nagkaroon ng mga katanungan na hindi klaro dahil hindi talaga binasa yung buong context. So sana ngayon naliwanagan yung ating mga tagapakinig na yun ay unbeliever yung kinakausap dito. Kasi kung Christian yung kinakausap doon, it will contradict doon sa finished work ni Christ. Yes. Kasi having fellowship is because of the death and resurrection ni Christ. So kung paniwalaan natin, nawala yung fellowship natin dahil sa kasalanan, anong saysay nung ginawa ni Christ sa cross? Yes. Ang sabi doon, the death he died to sin once for all. Correct. So wala talaga siyang basehan na at sabi nga ni Pastor, walang sinabi sa Bible na mawawala yung ating fellowship dahil sa kasalanan. Yun lang po. Pero feeling lang yon. Yun yung pakiramdam. So kaya nga nabanggit natin, hindi nawala yung fellowship. Ang naramdaman mo, yung enjoyment or intimacy of that fellowship, pero that is on the human side, not on God's side. Feeling mo, siyempre nakagawa ka ng kasalanan, na-displease mo ang Diyos, naramdaman mo na somehow, kahit na nagkasala ka, maaaring na-offend ni Lord, no? So, uneasy yung pakiramdam mo. And that only shows Christian ka talaga. Okay? Christian ka talaga. Kasi kung wala kang nararamdaman ganun, Questionable. Oo. Kailangan mo muna tumanggap kay Kristo ng totohanan. Diba? Kasi kung ikaw yung Kristiyano na talagang wala kang nararamdaman, parang mali sa ginagawa mo, samantalang lahat ng tao sa paligid mo, alam na mali yung ginagawa mo. Pagkatapos ikaw, parang wala kang nararamdaman, mali. May something wrong doon sa na yun. So, common sa atin yun. Pag nakagawa ka ng kasalanan, you feel somehow parang yung intimacy, yung enjoyment mo of that fellowship, parang pakiramdam mo na-apektuhan. Feeling mo lang yun. And that is on the human side. But on God's side, hindi. Kasi nga ang fellowship is partnership. Hindi nawawala yun. Kasi pag mawala ang fellowship, di nawala na rin ang salvation natin. Hindi ka na diba? Joel. Yung naisip ko lang, Pastor, siguro dapat yung fellowship sinasama sa terms of salvation eh. Oo, kaya nga. Nabanggit na natin kanina yun eh. Yung, di ba ang term lang natin salvation, justification, sanctification. Dapat isama natin yung fellowship sa term na na kumbaga hindi siya pareho ng iba na nawawala-wala. Tama. Anyway, so palagay ko naman na marami na tayo na pag-usapan regarding dito sa one of the most frequently asked questions sa mensahe ng Grace, itong patungkol sa fellowship. Okay, so sana naging malinaw sa mga nakinig at makakapakinig nitong video na to o makakapanood pala rather na kung tayo man ay nakakasala, okay, hindi natin sinasabing okay lang na magkasala. Okay? Kasi dapat talaga, as much as we can, let us live a life pleasing to God. No? Yung 100% in obedience to the Lord. No? Kung hanggat magagawa mo talagang sumunod sa kalooban ng Panginoon, 100%. Okay? Do your best. Pero since we are living in this fallen world, may mga cases, may mga times na talagang natitempt kung
minsan tayo, nagkakasala tayo, nagpo-fall tayo into sin, wag nating isipin na yung fellowship natin with God ay nawawala o napuputol. Wala akong biblical basis doon sa ano na yan. Fellowship with God is something permanent. It has something to do with our new nature. Kaya partnership siya. So hindi siya napuputol. Hindi ganun. Okay? So paalam tayo. At medyo mahaba na yung ating napag-usapan. Sige bro, paalam na tayo. Mauna ka na. Joel, dila ko. Okay, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay. Napakaganda ng ating pinag-usapan ngayon. No? So lagi namang meron tayong napupulot na maganda dito sa ating Grace Life na forum na ito. So mga kaliwanagan sa mga verses na pinag-usapan. So sundan lang po natin palagi every other Wednesday. So, yun po, patuloy lang po natin suportahan at kung maaari po, i-share natin kasi napakaganda po ng mensahe ng biyaya. Share po natin mga kapatid. Gandang gabi po. Amen. So si Joel mukhang nawala na naman. Anyway, magandang gabi uli sa ating lahat mga kapatid at mga kaibigan. And, once again, ito po si Brother Henry Uy. At salamat sa inyong pagsama sa atin ngayong gabi. See you next time sa susunod na pagkwentuhan natin with regards dito po sa frequently asked questions to the message of grace. Good evening po sa ating lahat and stay safe po mga kapatid and stay blessed. God bless.